Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay sumainyo sa muling pagkakataon na muli nating purihin at pasalamatan ang dakilang Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng napakagandang umaga. Para sa umagang ito ay hindi lamang nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos, kundi idulog natin sa Kanya ang lahat ng mga bagay para sa personal na buhay natin, yung mga personal na kalagayan natin. Walang ibang pagsusumbungan natin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya hayaan niyo po na sa pasimula ng ating dalanginan sa napakagandang umagang ito ng Sabado, ay awitan muna natin ang ating Panginoong Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Alleluia, and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Sa panimula ng aming gawain, dakila naming Panginoong Diyos, ay muli naming inaalala ang iyong dakilang biyaya, ang iyong pag-ibig na hindi masayod na tinatanggap namin araw-araw mula sa aming mga paggising. Sa loob ng magdamag na aming pananatili, O Diyos, na wala kaming kamalay-malay dahil sa napakagandang pagpapahinga, nilukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu, sinamahan niyo kami, pinagkalooban mo kami ng ligtas na pangangatawan upang bumangon kami sa napakagandang umagang ito na taglay ang buhay at pananampalataya. Taglay din namin ang pag-asa na patuloy na samahan niyo kami at huwag niyo kaming pababayaan sa lahat ng aming mga gawain mula sa araw na ito hanggang sa paglubog ng araw, dumating man ang dilim ng buong maghapong ito sa buhay namin. Inaasahan namin ang iyong patuloy na biyaya sapagkat ito ang pangako mo sa amin na hindi mo nga kami pababayaan. Patuloy na samahan niyo kami at magpahayag ka sa amin, hindi lamang sa mga salita mo, kundi pakinggan mo ang aming mga daing, pakinggan mo ang aming mga panalangin, na sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, nais po namin na maramdaman at maranasan namin ang tugon ng lahat ng aming mga pangangailangan mula sa mga dalangin ng inyong mga lingkod. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po tayong lahat? At bilang panimula ng ating talakayan sa mga salita ng ating Panginoon Diyos, sa maiksing debosyon na ating gagawin bago tayo manalangin, ay hayin niyo na bumasa ako sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ito'y dalawang araw na, ito yung ikalawang araw na ito rin ang tema ng ating debosyon, sapagkat ang sinusunod po natin ay sinusunod natin, the journal readings is the discipline. Ito po, hawak-hawak ko ngayon ang devotional book, Discipline. Kung wala po kayong mga ganitong mga devotional book, kinaanyayahan po namin kayo, bumili kayo ito para ito yung magiging guidelines at palatuntunan ng inyong morning devotion samantalang sinusunod nyo kami sa devotion na aming ginagawa sa prayer covenant na ito. Ang basihan po natin ngayon ay sa sulat ni Apostol Pablo
sa mga taga-Roma sa Kabanata 6, sa talata 12 hanggang sa 23. Pero hayaan nyo na bumasa lamang ako. Basahin ko lamang yung 12, the beginning text of these readings. Ganito ang kanyang sinabi. Huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maaalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa pangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamahan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kaniya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na kayo ng kagandahang loob ng Diyos. And this is the word of the Lord, and blessing be upon us as we hear the reading of this word. Let us pray. Muli po naming iniuugnay sa inyo, dakila naming Panginoon Diyos, ang aming sarili sa diwa ng pagsamba at pagpuri. Sa mga salita na nahayag at nabasa namin, Panginoon, hayaan nyo na muli naming i-review ang aming sarili, isa-isahin namin ito para itong magiging palatuntunan at batayan ng aming buhay, samantalang patuloy na kami nag-journey in this life. And this is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ in heaven. Amen. Amen. How are you, mga kapatid? Kumusta po kayong lahat? Kumusta kayo, mga pastor, mga Buti po. diakonessa? Good morning po sa inyong lahat. How are you, Aaron? Thank you so much for your continued be upon us sa patuloy na pag-taping ng ating mga devotional and prayer covenant. Kayo na nandyan sa ibang mga bansa, nais po namin kami ay magpasalamat sapagkat karamihan sa mga response ay galing sa iba't ibang lupalop. Thank you so much for the life of Dory, for the life of Liz, for the life of Llewellyn in Canada, and the rest of our sisters and brothers who are in abroad. They are a part of OFW. Iniwanan nila ang kanilang mga pamilya pansamantala dito sa lugar na ito para sila ay maghanap buhay sa ibang bansa sapagkat dala nila ang pangako ng ating Panginoong Diyos na hindi sila pababayaan kailanman sapagkat bagong nilalang na nga sila. Sila ay pinagpala na ng ating Panginoong Diyos. The blessing that we receive as a Christian is a blessing coming from the Lord. It is a grace. Our salvation is a grace. Amen, Lord God? Amen. Our salvation is not what we do, but it is given by the Lord. Dahil ito yung biyaya. It is not like in the Old Testament, in the Jewish traditions, that if you are a children of Yahweh, you follow the law. But during the coming of the Lord Jesus Christ, those laws are now disappear because the best important for all of us, the coming of the Lord is a blessing of a grace. Amen o ba doon? Amen. Amen. Kaya tayong lahat, mga kapatid, tayo'y nasa loob na ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Wala na tayo sa dati nating pagkatao. Amen o ba doon? Amen. Meron pa ba kayo dyan, mga kapatid, kayo na nanonood sa amin? Alam po namin na napakahirap ang buhay ngayon. Pero tayo laging tatandahan ninyo na lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay ganun na lamang kadakila. Ang pagdating ni Kristo sa atin ay binigyan tayo ng pagkakataon upang mamuhay ng bagong likha, bagong pagkatao, bagong nilalang. Kaya nga dumaan tayo sa baptism. Kayong lahat, alam ko, tayong lahat, kayo na nandyan sa inyong mga tahanan, saan man kayo naroroon, dumaan kayo sa bautismo. Nabinyagan na ba kayo, mga kapatid? Ha? Nabinyagan na ba kayo? Alam niyo, isa sa pinakadakilang, kaya nga sinasabi na you are born again. Ano nga ba ang kahulugan ng born again? Bagong nilalang. Tayo ng mga Methodista, tayo ng mga Christians, we do a lot of things. And the most important that we can do is that we done a baptism. Nagpapabinyag tayo para tayo magiging bagong nilalang na kaanib ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa lesson natin, prior to verse 12, if you read in verse 1 to 11, there is a very important word there. Sabi ng mga talatang ito, hayaan nyo na basahin ko, sabi rito in verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan na sa kamatayan?
Your baptism is a dying of your old life. And the coming of the Lord Jesus Christ is in you. And that is a grace. Kaya nga, kapag kayo'y nabinyagan na, kapag meron kayong Kristo sa buhay na ito, huwag na kayong gagawa ng kasalanan, mga kapatid. Kalimutan na ninyo ang yung mga kasalanan na ginagawa. Kung kayo'y madamot, sorry for this word, i-open ninyo ang inyong mga kamay. Kung napakahirap na ibigin ninyo ang kaibig-ibig, umibig na kayo sapagkat inibig kayo ni Kristo. Hindi kayo ang unang umibig kay Kristo, kundi inibig kayo ni Kristo para mabigyan kayo ng bagong buhay na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat bago na kayo di ba? Kapag kayo'y nabinyagan, wala na yung dating pagkatao na ugali ninyo. Katulad ng aking binasa kanina. Kung kayo'y madamot nung nakaraan, huwag na kayong magdamot. Kung hindi kayo umibig nung nakaraan, umibig na kayo. Kung kayo'y napakahirap magpatawad, magpatawad na kayo. Kung kayo'y hindi pala simba sa nakaraan, magsimba na kayo sapagkat bagong nilalang na kayo, nabinyagan na kayo. Ano nga ba ang kahulugan ng binyag? Di ba sabi ninyo, sabi nating lahat, kayo namang Kristiyano, when you say baptism, what is the meaning of baptism? Hindi ba ito cleansing? Hindi ba ito new creations? Hindi ba ito new life in Christ? Hindi ba ito ang kahulugan nito? Ibig sabihin, wala na yung pagkatao sapagkat bago na kayo nilalang ng ating Panginoong Diyos. Kaya hayan yun, meron 3 bagay lamang na nais kong dalhin sa inyo. Unang-una is that, don't let sin reign in yourself. Huwag ninyong i-invite ang kasalanan sa inyong mga sarili. Huwag na kayong mabuhay sa mga kasalanan. Pwede ko bang isa-isahin yung mga kasalanan? Hindi na. Alam na ninyo kung anong kahulugan ng kasalanan sa buhay na ito. Sapagkat dahil kayo'y bagong nilalang, mga kapatid, don't let sin reign in yourselves. Let Christ reign in your heart. Let Christ be with you so that those sin na dumarating at nag-i-invite sa inyo, hindi na kayo mabuhay sapagkat nasa inyo si Kristo. Dahil ito'y grasya, kaloob ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Pangalawa, in this lesson is this, in verse 15 to 19, sabi rito, shall we sin because we are not under law? Tayo nagkakasala ba dahil sumusunod pa rin tayo sa batas? Katulad ng aking binanggit sa inyo kanina, mga kapatid, wala na tayo sa batas. We are now in a new part of life, the coming of the Lord Jesus Christ. Those laws are abolished because the best given by the Lord is His grace, yung kanyang biyaya na tayo'y bahagi ng kanyang bayan at tayo'y ligtas sapagkat wala na tayo sa ilalim ng batas na dating kagawian ng mga unang naglilingkod kay Yahweh. Kaya mga kapatid, what is the best thing that we can do so that in this life, yung pangalawa kong sinabi sa inyo na wala na tayo sa batas, mga kapatid, ang tatandaan ninyo, ang numerong batas na dapat nating tataglayin ay yung criteria, yung mga virtues ng pagiging Kristiyano sa buhay natin. Because we are a new creations. Tayo nasa bagong buhay. Nasa bagong pagkatao na tayo. Kaya saan man kayo naroroon, nasa ibang bansa, o saan man lupalop kayo, kayo ang magiging modelo, kayo ang magiging asin, kayo ang magiging ilaw, kayo dapat ang sandigan ng mga taong walang-wala. Lalo't higit sa lahat yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo, sapagkat kayo ang ehemplo, kayo ang halimbawa ng kabutihan ng bagong nilalang, sapagkat you are now a new creations in Christ. Third and last, in verse 20 to 22, look at this, mga kapatid. The free gift of God is your eternal life. Kaya ito yung regalo ng Diyos. Unang-una, sinabi ko kanina, dati walang-wala tayo. Dati nabubuhay tayo sa kasalanan. Dati ang sinusunod natin ay ang mga batas na mga lumang batas bago dumating si Kristo. Pero dahil sa habag ng Diyos, nabautismuhan tayo dahil sa pagdating ni Kristo. Ibig sabihin, nawala na ang mga kasalanan. At kapag nawala na ang kasalanan, mamuhay na tayo nakaaya-aya kay Kristo. Sapagkat ang gantimpala ng buhay na ito ay ang buhay na walang hanggan. Hayaan nyo na magtapos ako at basahin ko yung gantimpala na kaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos at natamo ninyo'y kabanalan at ang kauwian at ang uuwi ay buhay na walang hanggan. Ang sabi rito, ang uuwian ay ang buhay na walang hanggan.
Kaya ang pag-anyaya po namin sa inyo, ako bilang pastor ninyo, inaanyayahan ko po kayo na mamuhay na kayo na may kabanalan. Mamuhay na kayo na iba sa iba. Mamuhay na kayo yung asin. Mamuhay na kayong ilaw. Mamuhay na kayo na patuloy kayong umibig. Mamuhay na kayo sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Saan man kayo naroon, anuman ang mga suliranin, anuman ang pinagdadaanan ninyo, let Christ know all of this. Because when Christ put in yourselves, you are a new creations. The old is gone, the old is passed away, and you are now living in a new creations for Christ's name. Kaya, ang patuloy na pag-anyaya po namin sa inyo mga kapatid, saan man kayo naroon, anuman ang inyong mga ginagawa, anuman ang inyong mga pinagdadaanan, huwag ninyong isaalang-alang na kayo ay bagong nilalang. Huwag na kayong mabuhay sa nakaraan, sapagkat yung nakaraan ay wala na. Hindi na tayo sumusunod sa mga batas sa nakaraan, katulad ng mga unang mananampalataya kay Yahweh, sapagkat ang pagdating ni Kristo, ibinigay niya ang bagong paglalang sa inyo, bagong kawangis ni Kristo, bagong kalarawan ng ating Panginoong Diyos, bagong buhay, sapagkat kapag isabuhay natin ang biyaya na kaloob ng Diyos sa atin, ang sabi sa talata, magmamana tayo at uuwi tayo at ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang patuloy na biyaya at pagpapala ng Diyos. At sa panghuli, mga kapatid, inaanyahan po namin kayo na umawit po tayo bago tayo manalangin at pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sa napakaraming biyaya at higit sa biyaya na kaloob niya sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Awitin po natin yung I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Tayo sumandaling manalangin. Nagpapasalamat kami, dakila naming Panginoong Diyos, sa kaloob mo sa amin. Ang grasya na tinanggap namin, ito yung buhay na walang hanggan. Dinadakila ka namin, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang lumalang sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo para siyang magiging Panginoon namin. Siya ang magiging buhay namin. Siya ang magiging palatuntunan ng buhay namin. Sapagkat hinango kami sa dati naming pagkatao, galing kami sa kasalanan, nabuhay kami sa kasalanan sa daigdig na ito, nabuhay kami na walang Kristo sa puso namin. Pero dahil sa habag mo, dakila naming Panginoong Diyos, dumating kami sa proseso sa buhay para lalo kaming lubos na magiging mapabilang na iyong bayan. Binautismuhan kami, dakila naming Panginoong Diyos, para mabigyan kami ng buhay na bago, galing sa iyo. Dahil inalis mo na ang dati naming pagkatao, wala na yung mga batas sa nakaraan, dakila naming Panginoong Diyos. Hindi na namin sinusunod na ito, sapagkat ang sinusunod namin ay ang katangian na ipinakita ni Kristo sa amin, sapagkat bagong nilalang na nga kami. Kaya nga dakila naming Panginoong Diyos, sa patuloy na proseso ng aming buhay, hinihiling po namin na samahan niyo kami, huwag niyo kaming iwan, dakila naming Panginoong Diyos. Kung meron man kaming pinagdadaanan sa buhay, hayaan niyo na ang mga salita na narinig namin ngayon, at ang mga salita mo na pinabasa namin, at ang mga testimonyo sa buhay namin kung gaano kakabuti, ito ang lagi naming alalahanin, dahil kami na mga anak mo na ngayon ay bagong nilalang, bagong likha mo, at huwag naming hayaan na ang kasalanan ay mananatili sa sarili namin, kundi ang
mananatili dapat sa buhay namin. Walang iba kundi si Kristo sapagkat siya ang aming Panginoon. Kaya nga dakila naming Panginoong Diyos sa pagpapatuloy ng dalanginang ito, hayaan mo Panginoon na pakinggan mo ang bawat dalangin at ibig ng bawat isa sa amin. Sila na nandyan sa kanilang mga tahanan, nasaan man sila Panginoon, pakinggan mo kung ano ang nais ng kanilang mga puso at igawad mo sa kanila ang tugon ng lahat ng kanilang mga panalangin. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Patuloy, Panginoon, na inihandog po namin sa inyo ang pagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon, hindi lamang sa pisikal na buhay na ito, kundi maging sa espiritual na buhay namin. Naririyan palagi ang inyong kagandahang loob, ang inyong biyaya, ang inyong grace, upang patuloy kaming katagpuin, Panginoon, na sa pamamagitan po ng biyaya mo, ay nakikita namin ang aming mga sarili, Panginoon, na naiiwasan po namin ang kasalanan dahil kayo ay patuloy na umaabot, nagmamalasakit, nagmamahal sa amin, Panginoon. Hayaan nga po ninyo, O Diyos, na ang biyayang iyan na patuloy na kumikilos sa amin ay makita po namin ang aming mga sarili na unti-unti, Panginoon, at nagpapatuloy sa pagbabago ng aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na nagpapaalala po sa amin kailanman na hindi po kayo nagkukulang upang kami katagpuin, upang kami ay baguhin, upang kami ay ayusin, Panginoon. Sana abot po ng mensahe na aming napakinggan, na aming narinig, Panginoon, patuloy itong mangusap, magturo sa buhay ng mga anak mong ito at gamitin mo sila, O Diyos, upang marami pang buhay ang mabago sa patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa inyo. Salamat po sa ministry ng inyong iglesia sa dakong ito through this online, Panginoon, na ginagamit mo ang bawat isa at higit lalo sa lahat ang mga salitang ito, Panginoon, na hindi lamang sa pamamagitan nito kundi sa mga nakikinig nito, Panginoon, ay pagpapala po ito, O Diyos, at maging pagpapala rin sila para sa kanilang kapwa at sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, hindi po kayo nagpapabaya sa amin upang patuloy po kaming ayusin at baguhin. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, pagpapasalamat ay patuloy namin ibinabalik. Amen. Amen. Patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito na kami ay ginagamit mo sa ganitong mga gawain. Nawa patuloy mo kaming bigyan ng wisdom, ng kalakasan upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo, o aming Ama. At sa umaga pong ito ay may mga tao po na ng prayer. Sinasama ko po si Ate Baby Augusto na siya po ay mayroong bukol sa kanyang tiyan. Panginoon Diyos, pagaligin mo po siya dahil siya po ay patuloy na tapat na naglilingkod sa iyo. At ganun din po si Helen Santos na ginagamit mo rin, Panginoon, sa lugar ng UK, Panginoon, sa isang grupo na kung saan ay itong aming ginagawa ay blessing para sa mga grupo na kanyang tinuturuan. Pagpalain mo din po siya, Panginoon, bilang isang diakonisa na bagamat wala na siyang destino, ay patuloy mo pa rin siyang pinagpapala at ginagamit sa ganyang mga ministeryo. At Panginoon, maraming salamat po dahil mga ganitong mga ministry ay naaabot ang aming mga kapatid na tunay, Panginoon, na nagiging spiritual food nila. Araw-araw, hinihintay nila ito, Panginoon. Naway pagpalain mo silang lahat at pagpalain mo rin, Panginoon, yung mga activities namin na dito sa aming iglesia sa St. Paul UMC. Marami kami mga plano, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na ma-implement namin lahat ito, Panginoon. Hindi balakid ang COVID-19 na ito upang kami ay hindi kumilos, Panginoon. Dahil ito'y ginagawa namin, Panginoon, para sa iyo. Maging kalugod-lugod nawa ang lahat ng aming gagawin, paplanuhin, at mga marami pang balakin, Panginoon, na
activities ng aming iglesia. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon, at patuloy mo kaming pagkalooban ng kalakasan upang kami ay patuloy mong magamit sa ganitong mga ministry. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit. Yes, Lord. O Diyos, kami po ay nagkapasalamat na sa gitna na kung saan mayroong salot COVID-19, hindi kami mayayanig sa salot na ito sapagkat mayroong Diyos na tumitingin sa aming mga kalagayan. Mahal mo kami at lalo po, Panginoon, doon sa mga nakikinig ng online prayer covenant devotion, Panginoon, lahat po na nakikinig na mayroong mga problema, Yes, Lord. pagpalain niyo po sila, Panginoon, at aliwin niyo po sila at bigyan po ng kalutasan ng kanilang mga suliranin, o Diyos. Ganyan po sa mga kapatid namin na nakikinig na mayroong salat na salat sa buhay, Panginoon, o kaya sila ay walang makakain araw-araw, o Diyos. Pagpalain niyo po, ibuhos niyo po Yes, ang iyong pagkapala sa kanila, gayon din po sa mga taong nagmamahal sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga membro ng simbahan ito, Yes. St. Paul United Methodist Church, na sila ang nagmamahal sa amin. Kinakalinga kami kahit, Panginoon, mayroong ganitong salot. Yes. Naging sapat ang aming mga pangailangan araw-araw Yes. dahil sa kanilang pagmamahal sa amin, Panginoon. Ang nais po namin, O Diyos, na naway ang iyong umaapaw na pagpapala ay manahan sa kanilang buhay at ang pagpapalang ito, Panginoon, ay magbibigay sa kanila ng kasiyahan at katatagan at puno ng pag-asa, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming bayan, ang pangunguna ng aming Presidente Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kaalaman, wisdom mula sa iyo upang matugunan ang mga problema ng aming bansa, O Diyos. Hayaan niyo po na magkaroon ng economic recovery at magkaroon na ng vaccine sa aming bansa, O Diyos, upang ipagpatuloy ang ekonomiya ng aming bansa at magkaroon ng rapid economic boost at lahat ng mga mahihirap na mga kababayan namin, O Diyos, magkaroon sila ng trabaho at pabahay. Ingatan niyo po ang aming mga kababayan, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang aming ministry, Yes, Lord. ang aming online worship ministry. Gayon din po ang aming online prayer covenant and devotion, Lord. Pagtibayin niyo po ito at marami kaming mahikayat na mga tao sa pamagitan nito, O Diyos, na sila'y manumbalik at sila'y magkaroon ng pag-asa at panampalataya sa iyo, Diyos. Pagpalain niyo po ang mga Galilee members kung saan man sila naroon ngayon, O Diyos. O Panginoon, habag kayo sa kanila, ilayo niyo po sila sa anumang hindi ka nais-nais. Panginoon, aming Ama, ikaw ang nagsabi sa amin, anumang hilingin namin sa iyo, ay ibibigay mo sa amin. Ipagkaloob mo po ang mga pagkapala sa mga kapatid namin, O Diyos, na iyong mahal, mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.